Sa baryo namin, may mga bagay na hindi tinatanong, hindi hinahanap, at lalong hindi basta-basta pinipilit na alamin. May mga alamat na tila parte na ng hangin sa palibot, kasama ng malamig na simoy tuwing hapon, ng huni ng mga ibon pagsapit ng umaga, at ng kaluskos ng dahon sa likod bahay. Ang sabi ng matatanda, may mga nilalang ang nananahan sa tabi-tabi, mga engkanto, lambana, duwende at kung sino-sino pa raw na hindi natin nakikita. Pero tayo, nakikita nila. Para sa akin, Miss Aya, hindi ko yun masyadong iniintindi noon. Bata pa ako nang una ko silang marinig sa kwento ng lolo ko habang nagagapas kami sa bukid. Para sa akin, kathang isip lang yun para takutin kaming mga bata na wag maglaro sa gubat o wag sumagot-sagot, lalo na sa matatanda. Pero kahit ganon, may isang bahagi sa akin ang natuturing makiramdam, makinig sa tahimik na palahaw ng hangin, tumitig sa anino sa ilalim ng punong malalantik ang sanga, at magtanong kung sino ba talaga ang mga taong matagal ng bahagi ng buhay ko. At sa lahat ng mga kakilala ko sa baryo, isa lang ang hindi ko kailanman lubos na unawaan, si Isabel. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Angelo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito noong kabinataan ko pa lamang. Tandang-tanda ko pang nasa edad 19 anyos ako ng mga panahong yun. Nakatira pa kami ng mga magulang ko sa isang liblib na baryo na bahagi ng Leyte. Hindi ko na lang sasabihin pa, Miss Aya, kung ano ang eksaktong pangalan ng baryong kinatitirhan namin. Pero dito ako lumaki. Dito ako natutong magbayo ng palay, maghagis ng lambat, at makinig sa katahimikan ng gabi. Dito rin ako unang natutong magmahal. Lumaki akong simple lang ang pangarap. Makapagpatayo ng maliit na tindahan para sa aking ina, mapalitan ng lumang bangka ni Itay, at makasama si Isabel araw-araw, gaya ng dati. Si Isabel, kababata kong tila laging may bagong hiwaga sa mga mata. Palagi siyang tahimik, pero hindi malamig. Palaging nakangiti, pero laging parang may tinatago. Hindi ko siya kailanman nakitang nagkasakit. Kapag bumabagyo, habang kaming lahat ay takot na takot sa sigaw ng hangin, siya'y kalmado lang, nakasilip pa sa bintana nila at tila nakikipag-usap sa ulan. Magkatabi ang bahay namin sa dulo ng sityo, malapit sa gubat na may matandang puno ng balete, na ayon sa matatanda, marami raw ang naninirahang engkanto doon. Pero kahit ganon, doon kami madalas maglaro. Doon ko siya unang nahuli ng tingin, sa ilalim ng puno ng balete. May hawak na tinikling na siya mismo ang gumawa. Maraming beses ko na siyang tinanong kung saan siya natutong gumawa ng ganon. Pero tatawa lang siya at sasabihing, may nagturo sa akin, dati pa, kaya alam ko kung paano gumawa nito. Habang lumalaki kami, naging mas madalas ang pagkikita namin. Parang hindi kami mapaghiwalay. Sa bukid, sa sapa, sa pagtitipon ng baryo, lagi kaming magkasama. Pero habang tumatanda ako, may mga tanong na bumubulong sa isipan ko. Bakit tila hindi siya nagbabago? Bakit laging may kinikimkim na lungkot ang mga mata niya tuwing may pagdiriwang sa baryo? At higit sa lahat, bakit tila mas marami siyang alam kesa sa dapat? Hindi ko na inalam noon, o baka natakot lang akong malaman. Hanggang sa dumating ang trahedyang sumira sa katahimikan ng sityo namin. Isang pangyayaring hindi ko inaakalang siya mismo ang magiging sentro. Doon, unti-unting nabuksan ng mga mata ko at nalaman kong si Isabel, hindi tulad nating lahat. Hindi ko agad naramdaman ang pagbabago sa paligid, pero parang may hangin na malamig na hindi ko pa naramdaman dati. Buwan ng Agosto, panahon ng taniman. Sa halip na ulan, tinanghali ang araw at ang hangin, kahit may araw,
Tila may dalang lamig na nagpapatingkad sa balahibo sa bato ko. Kinahapunan ng araw na yun, pauwi na ako mula sa bukid. Mag-isa akong tumatawid sa pilapil habang pasan ang bayong naglalaman ng kamote. Malayo pa lang, tanaw ko na si Isabel. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng balete, ang paborito niyang lugar. Nakatalikod siya sa akin. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at tila may kinakausap. "Isabel, uy, anong ginagawa mo riyan?" Tawag ko habang inaayos ang pagkakakapit ng bayong sa balikat ko. Hindi siya lumingon agad. Ilang segundo rin bago niya dahan-dahang inikot ang katawan niya. Nang makita niya ako, ngumiti siya, gaya ng dati, pero may kung anong pagod sa mukha niya ngayon. "Angelo, wala, nakikinig lang ako sa hangin." Mahinang bati niya. "Sa hangin? Mulat sa pool ganyan ka talaga. Laging may kinakausap na hindi ko nakikita." Umupo ako sa tabi niya, nilapag ang bayong at sumandal sa ugat ng puno. Tumingin lang siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Hindi mo naman kailangang makita para maniwala. Napakamot ako ng batok. "Yan naman lagi ang sinasabi mo. Ang hirap mo talagang basahin. Isabel, alam mo minsan iniisip ko, may tinatago ka sa akin." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dumampot siya ng dahon at pinadaan sa pagitan ng mga daliri niya. "Tinatago o pinoprotektahan?" Bulong niya. Hindi ko na nausisa pa dahil dumating ang utol kong si Rogelio. Hingal na hingal, galing sa kakahuyan. "Angelo, bilisan mo! Nasusunog ang bahay ni Mang Ido! Nakuryente raw mula sa poste!" "Anong? Saan? Kumusta si Aling Tersang?" "Wala na raw. Nadaganan ng bubong. Dali!" Nagkatinginan kami ni Isabel. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kirot sa mata niya nang marinig ang pangalan ni Aling Tersa. Tumayo siya, mabilis, parang may balak sumunod. "Manatili ka lang dito, Isabel. Baka delikado sa dami ng tao." "Hindi, sasama ako." Gabi na nang matapos ang apula sa apoy. Wasak ang bahay ni Mang Ido. Umiiyak ang mga bata at hindi ko alam kung saan magsisimula ang tulong. Lahat kami, tila walang boses, mga matang nanlalabo sa usok at luha. Nasa tabi ako ng sira-sirang hagdan nang lumapit sa akin si Mang Andong, ang matandang barbero sa aming baryo. "Angelo, napansin mo ba ang babaeng yun?" Nagkalat po ang tao. "Mang Andong, sino pong babae?" Yung kasama mong dalaga. Yung si Isabel." Nilingon ko agad ang paligid, pero wala na siya. Nasa tabi ko lang siya kanina. "Ano pong meron sa kanya?" Tumango si Mang Andong, patungo sa matandang puno na malapit sa nasunog na bahay. "May nakita akong anino. Nakatayo sa lilim ng punong yun. Pero mali ang anyo. Ang mga mata, Angelo, hindi yun mata ng tao." "Lasing po yata kayo, Mang Andong." "Hindi ako lasing. Matagal ko nang alam na may kakaiba sa batang yun. Wala siyang kamag-anak dito. Hindi nga tumatanda. Kahit noong bata pa kayo, ganyan na ang mukha niya. Tinanong mo na ba kung saan talaga siya galing?" Hindi ako nakakibo at sa di kalayuan, may liwanag, maliit lang, parang alitap-tap. Mabilis din yung nawala sa puno ng balete. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa bahay nila Isabel. Tahimik, luma na ang bahay, gawa sa kahoy at pawid, pero parang walang tao. Makailang ulit ko pa siyang tinawag. "Isabel, Isabel, nandito ka ba? Kailangan kitang makausap." Walang sumasagot. Pumunta ako sa likod bahay, doon sa may balon. At doon,
Nakita ko siya, nakaupo sa bangkito, nakatalikod at nakatingala sa langit. Isabel, nasan ka kagabi? Nag-aalala ko, bigla ka nalang nawala. Tumayo siya at nang humarap, nakita kong may bakas ng luha sa pisngi niya. Hindi ko na kayang itago, Angelo. Ang nangyari kagabi, hindi aksidente. Anong ibig mong sabihin? Minsan, ang mga balanse sa pagitan ng dalawang mundo, lumalabo. At kung hindi ko pigilan, may magsasakripisyo. Teka, anong mundo? Isabel, di kita maintindihan. Mariin kong tanong at lumapit sa kanya. Tumingala siya sa akin. Sa wakas, sa unang pagkakataon, tinanggal niya ang mutya na lagi niyang suot sa leeg. Isang maliit na bato na kulay gatas. At nang gawin niya yun, sa isang iglap, parang bumigat ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Ang paligid ay tila kumupas. At ang mga mata niya, naging mas makislap, mas malalim, parang ilog sa gitna ng gabi. Angelo, hindi ako tulad niyo. Ako ang tagapangalaga ng puno ng balete. Ako ang anak ng diwata sa kabundukan. Ako si Isabel. Isa akong engkanto. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang kababata ko, ang babaeng minahal ko sa katahimikan, sa mga titig, sa bawat pagdampi ng gabi, hindi pala tao. Makaraan ng ilang sandali, tila binuksan ng isang pinto sa isip ko. Lahat ng kakaibang kilos niya, ang hindi niya pagtanda, ang likas niyang galing, ang koneksyon niya sa kalikasan, at ang trahedya kagabi. Ikaw ba ang dahilan kung bakit? Hindi ako. Pero dahil sa akin, pinilit ng kabilang mundo na makuha ang atensyon ko. May gumising sa galit ng mga espiritu at kailangang may masakripisyo. Ginawa ko ang lahat para pigilan, pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi mo ako nakikita sa parehong paraan. Dahil alam kong pag sinabi kong engkanto ako, mawawala na ako sa mundong to. Nanlambot ako, umupo sa tabi ng balon. Hindi ako natakot. Pero para akong nawalan bigla ng tiwala sa sariling realidad. Tumingin ako sa kanya at lumabas sa bibig ko ang tanong na hindi ko inaasahan. Pwede pa ba kitang mahalin? Tahimik. Walang sagot si Isabel. Tila humaba ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi dahil sa kakulangan ng salita, kundi dahil may bumigat sa hangin. Parang kahit ang mga alitap-tap ay naghintay sa isasagot niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo siya sa harapan ko. Sa gilid ng balon, doon ko siya muling nakita sa liwanag ng umagang unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga puno. Ang anyo niya'y pareho pa rin. Mga mata niyang tila may baong daang-daang taon. Kutis na di sinasaling ng init ng araw. At ang buhok na waring itim ng gabi. Angelo, sa totoo lang, matagal ko nang alam na ikaw ang kahinaan ko. Na ikaw ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong manatili sa mundong to. Ngunit, kapag tinanggap ko ang pag-ibig mong yan, kailangang pagbayaran ko ito at hindi lang ako ang magdurusa. Anong ibig mong sabihin? Anong babayaran? Ang pagmamahal ng isang engkanto sa isang tao ay hindi likas, Angelo. Ito'y isang paglabag sa mga batas ng aming mundo. Ang damdamin ko sa iyo, lubos na ipinagbabawal. At kapag ipinilit ko ito, baka ikaw ang magiging kabayaran. Hindi kita iiwan, Isabel. Kaya kong harapin kahit anong mundo. Basta ikaw ang kasama ko. Napapailing kong wika. Napayuko siya. Hawak-hawak pa rin ang mutyang bato na kanina'y isinuko niya. Yan ang sinasabi ng lahat sa simula.
Pero hindi mo pa alam ang halaga ng kapalit. Kapag tinanggap ko ang pag-ibig mo, ikaw ay magiging bukas sa kanila. Sa mga mata ng mga nilalang na hindi mo kailanman nakita, pero kayang kunin ang kaluluwa mo sa isang iglap. Bakit mo tinatanggihan ang sarili mong damdamin? Dahil ayokong mamatay ka. Tumayo siya bigla. Lumapit sa akin. Inabot niya ang mukha ko. Marahang hinaplos ang pisngi ko. Ramdam ko ang lamig ng palad niya. Pero sa ilalim ng lamig na yon, may init na nanunuot sa dibdib ko. Ang pagmamahal ko sa kanya na hindi ko maikakaila. Pero kapag pinili ko ang sarili ko, kapag pinili kitang mahalin, Angelo, ayokong magsinungaling. Maaaring may mamatay sa mundo ninyong mga tao. At sa unang pagkakataon, baka ikaw yun. Mula noong pag-uusap namin sa likod ng bahay, hindi ko na muling nakita si Isabel. Bigla siyang nawala. Wala sa bahay nila, wala sa puno ng balete, wala sa ilog na lagi naming pinapaliguan. At simula nun, nagsimulang mangyari ang mga hindi ko inaasahan. Una, si Mang Andong, yung matandang barbero na nagsabi sa akin ng tungkol kay Isabel. Nakitang wala ng malay sa kubo niya. Hindi na siya nagising kinabukasan. Sabi ng albularyo, Naubusan ng hangin. pero ang sabi ng mga matatanda, may kumuha sa hiningan yan. Hindi kami naniniwalang bigla na lang yan hindi huminga. O naubusan ng hangin. Kadami-dami ng hangin dito sa baryo natin. Sumunod, si Rogelio, kapatid ko, nilagnat ng matindi. Hindi tinatablan ng gamot. Hindi nakakakilala. Paulit-ulit na sinasambit ang isang pangalan habang nangingisay. Isabel! Si Isabel! Isabel! Napalingon sa akin si inay habang pinupunasan ng pawis ni Rogelio. Anak, anong kinalaman ng babae mong yun sa mga nangyayari sa atin? Hindi ako nakasagot, pero sa loob-loob ko, may unti-unti nang nabubuo. Isang katanungan na ayaw ko sanang sagutin. Isang gabi, habang ako'y mag-isa sa silong ng bahay, tahimik na nag-iisip, may narinig akong bumulong. Angelo. Agad akong lumingon. Nakatayo si Isabel sa ilalim ng puno ng balete. Wala siyang suot na mutya. Ang mga mata niya'y mapula, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at sa tingin ko ay takot. Marahan siyang lumapit. Hindi na siya nakangiti. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko na sila mapigilan. Sino? Ang mga bantay sa mundo ko. Galit sila dahil pinili kong tanggapin ka. Anong ibig mong? Tinatanggap ko, Angelo. Tinatanggap ko na mahal kita. Pero kapalit nito ay ang pagbukas ng pinto sa pagitan ng ating mundo. At ikaw ang magiging daanan nila. Nang tuluyan na siyang makalapit sa akin, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko na sila kayang pigilan pa, Angelo. Isabel, hindi mo ko kailangang ipagtanggol. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahalaga, nandito ka na. Hindi sapat ang lakas mo. Bibigyan ako ng lakas para ipagtanggol ka. Pero ang lakas na yun, Angelo, nagmumula sa'yo, sa buhay mo, sa hininga mo. Hindi mo sila kayang harapin ng nag-iisa. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nakatitig sa isa't isa sa ilalim ng puno ng balete. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko habang hawak niya ang kamay ko. Marupok, malamig, ramdam ko ang panginginig ng kalamnan niya. Sa kabila ng pagod sa kanyang muka, naroon pa rin ang anyo ng kababatang minahal ko. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Hindi na siya misteryoso. Siya si Isabel, ang kababata kong engkanto at ang babaeng handang ibuwis ang lahat para sa akin.
Hindi pwedeng ako ang maging daan nila, Isabel. Ayokong kapalit ng pagmamahal natin na yung buhay ko. Lalong ayoko ang buhay mo. Hindi ko kayang mawala ka rin. Wala ka nang magagawa, Angelo. Simula pa lang, banta ka na sa kanila. Pinagbabawal ang pagmamahal ng engkanto sa tao. Pero pinili pa rin kitang mahalin. Tumingin siya sa langit. Sa likod ng ulap, may gumagapang na dilim. Itim na usok na parang gumuguhit sa impapawid. Ngayong gabi, darating sila. Anong ibig mong, ngayong gabi kukunin ka na nila? Makaraan lang ang ilang sandali. Hinila ko ni Isabel papasok sa gubat, malapit sa puso ng kakahuyan, kung saan walang sino mang taga-sityo ang naglalakas loob lumapit. Sabi nila, may nilalakad doong daan na hindi dapat madaanan ng tao. Daan ng mga nilalang, ng mga bantay, ng mga mapagmasid. Sa gitna ng gubat, may isang bilog na espasyo sa lupa, pantay, walang damo, at sa gitna nito, isang punong puti ang balat, waring sinadya ng langit ang hubog. Doon ako pinatayo ni Isabel. Hinaplos niya ang dibdib ko at bumulong. Wala kang dapat katakutan. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa bilog na to. Isabel, anong gagawin mo? Tanong ko nang unti-unti nang umaakyat ang takot sa katawan ko. Hindi siya sumagot. Bagkos, dumistansya siya. Tumayo sa pagitan ko at nang madilim na kakahuyan. Nakita kong inilabas niya mula sa bulsa ng suot niyang bestida ang mutyang sinasabi niya sa akin noon na mutya ng alingawngaw. Inilagay niya ito sa lupa mula sa kanyang mga palad. Nagmistulang lumitaw ang maliliit na sinag ng liwanag, parang alitaptap na pinapanganak mula sa kanyang balat. Ang mga alitaptap na iyon ang nagmistulang liwanag sa madilim naming paligid. Maya-maya pa, may mga aninong lumitaw di kalayuan. Mahahaba ang anyo, mapuputla ang mata, at ang bawat hakbang nila ay walang tunog. Mga engkanto, pero hindi tulad ni Isabel. Mas malamig ang presensya nila, mas marahas, mas gutom. Ibalik mo ang lalaki sa mundo niya, Isabel. Wika ng isang engkanto na may gintong buhok, matinis ang tinig. Hindi siya sa'yo. Hindi siya sa atin. Hindi ko siya maaaring ibalik. Alam kong sasaktan mo siya kapag ginawa ko yon. Hindi niyo siya maaaring galawin. Hindi ako papayag. Malakas na sagot ni Isabel. Pinili mo siyang mahalin. Kaya't ngayon, ikaw ang magiging handog. Ang kapalit, ang pagbubukas. Anang isa pa. Lumapit sila. Mabilis, mapanliko, parang usok na pumapaligid sa akin. Ngunit biglang may liwanag mula sa lupa, mula sa mutyang inilapag ni Isabel. Umangat ito at pumalibot sa kanya, at kasabay ng pag-ikot ng liwanag, nagsimulang mabasag ang lupa sa kanyang paanan. Angelo, pakinggan mo ko. Isabel! Sa pagmamahala natin, may kapalit. Pero ayokong ikaw ang mamatay, kaya ako na ang magpaparaya. Nakita kong lumuhod siya sa lupa at ang liwanag mula sa kanya'y tila tinutunaw ang paligid. Ang mga engkanto'y nagsisigawan, umaatras, naglalaho sa bawat sikat ng liwanag. Hindi, Isabel, itigil mo yan! Nang akmang lalabas na ako sa bilog, hindi ko magawa. Hindi ako makalabas-labas dahil sa puwersang pumapagitan sa aming dalawa. Ngumiti lang si Isabel, malungkot, payapa at buo ang desisyon. Kapag natapos na ang lahat at dumating na ang umaga, makakalimutan mo ang lahat. Ganun ang kapalit, kaligtasan mo kapalit ng paglimot. Pero nais kong kunin mo ang mutya. Sa pamamagitan nito, mararamdaman mong minahal ka. Totoo, malalim, at kahit bawal, pinipili kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagpupumilit na talaga ako makawala.
sa bilog na pumipigil sa akin. Hindi kita kakalimutan. Isabel, hindi pwedeng ganito. Dahil sa pagpupumilit na ginawa ko, tuluyan akong nakalabas sa harang. Ngunit bago ko siya maabot, muli akong pinigil ng hangin. Isang pader ng hangin at liwanag ang humarang sa pagitan naming dalawa. At ang huli kong nakita, si Isabel, nakaluhod sa lupa, nakatingin sa akin habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging liwanag, sumasanib sa lupa at hangin ng kagubatan. Hindi, Isabel! Sigaw ko. Kasunod nun, naramdaman kong parabang nalaglag ako sa kawalan. Kasabay ng sakit at kirot sa puso ko ay ang pagdilim ng paligid. Ni katiting na liwanag o alitap-tap, wala akong nakita. Nang idilat ko ang mga mata ko, nagising ako sa sarili kong higaan. May bahagyang kirot sa ulo. Nasa tabi ko ang aking ina. Pinupunasan ng noo ko. Si Rogelio. Nakita kong nasa may pintuan ng silid. Nakatayo na siya at sa tingin ko ay wala ng sakit. Anong nangyari? Anong araw na ba ngayon? Anong tanong yan? Webes, ay nagkasakit ka lang anak, parang nagka-amnesia ka na. Nilagnat ka at sumama ang pakiramdam mo kahapon. Ho, si Isabel. Nasaan po si Isabel, Nay? Napatigil si Inay. Sino? Yung kapitbahay natin, Nay. Si Isabel, yung kababata ko. Saglit na nagtinginan si Inay at Rogelio. Sabay marahang umiling. Angelo, wala namang Isabel rito sa atin. Simulat sa pool, sa dulo ng sityo. Tayo lang ang nag-iisang bahay. Bakanting lote na yung naroon. Walang nakatira. Oo nga, wala namang Isabel dito. Baka nananaginip ka lang. Napakunot ang noo ko. Pero sa labas ng bintana, sa tabi ng gubat ng aninag, may puting bulaklak na nakatayo sa gitna ng damuhan. Nag-iisa lang at sa hangin, may bulong na tila hindi ko maunawaan. Pero pamilyar, parang tinig na dati ko nang minahal. Pagkabangon ko mula sa kinahihigaan, napansin ko ang kwintas na nakasabit sa leeg ko. May palawit ito na kulay puting bato, malagatas o mas madaling sabihing kulay perlas. Makalipas ang ilang linggo mula noong nagkasakit daw ako, sa tingin ng lahat, isa lamang iyong matinding lagnat. Sabi ng aking ina, umabot ng 2 araw ang pagkakakulong ko sa higaan. Halos wala raw akong malay. Pero sa panaginip ko, malinaw ang lahat. Ang kagubatan, ang liwanag, ang mga engkanto. Lalong-lalo na si Isabel. Simula nang magkamalay ako, tila walang kahit sinong nakakakilala sa pangalan niya. Maging sa paaralan na sabay naming pinapasukan, wala siyang pangalan sa talaan. Wala rin siyang record sa baryo. At wala ni isang tao ang nakakapagpatunay na talagang may batang lumaki sa tabi ng bahay namin. Wala. Pero hindi ko siya nakakalimutan. Hindi sa pangalan, hindi sa muka. Kung minsan nga, parang nahuhulog na sa dilim ng alaala ang anyo niya. Pero may bagay na mas matibay sa memorya ko. Pakiramdam. Pakiramdam na may isang taong minahal ko at minahal ako. Isang damdamin na kahit anong pagbura ng panahon, hindi kayang patayin. Hanggang sa dumating ang isang araw. Mainit ang araw sa kalangitan, pero malamig ang pakiramdam ko habang pauwi mula sa bukid. Nakasabit pa rin sa leeg ko ang kwintas na may palawit na kulay puting bato. Ang bagay na alam kong iniwan ni Isabel. Magmula nang mawala siya, parang ako na lang ang nakakakilala sa kanya. Wala ni isang nakakaalala. Sa gitna ng daan, nakasalubong ko si Mang Terso, ang matandang albularyo mula sa kabilang sityo. Nakayuko siya't may tungkod, pero agad akong tinapunan ng sulyap. Bata, kanina pa ako hinihintay ng mutyang yan sa'yo.
Po, napahinto ako sa paglalakad. Marahan siyang lumapit habang nakatingin sa kwintas ko. Alam mo ba kung ano ang suot mong yan? Yan ay mutya ng alingaw-ngaw. Bihirang ibigay yan. Ang nagbigay sa'yo, hindi basta tao. Isa siyang engkanto o diwata na nagmamahal sa'yo. Alam mo kung bakit ikaw lang ang nakakaalala sa kanya? Dahil pinili niyang maalala mo pa rin kahit nawala siya. Yan ang dahilan, ang mutyang yan. Ibig sabihin, totoo nga siya. Hindi ko lang imahinasyon. Totoo pa sa lahat ng bagay, iho. Pero, wala na po ba siyang balak bumalik? Marahang umiling si Mang Terso. Hindi na. Pero habang hawak mo ang mutya, mananatili siyang buhay sa'yo. Aniya, bago pa man ako makasagot, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad. Napahawak na lang ako sa kwintas ko at doon ko napagtantong mananatili ang alingawngaw ng isang pag-ibig na hindi na maibabalik pero kailanman ay hindi malilimot. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging sinusukat ng mga panahong magkasama kayo, kundi sa mga panahong pinili ng isa na mawala para mailigtas ang mahal niya. Minsan, ang sakripisyo ay mas matimbang kaysa sa pananatili. At sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, kahit isang sandaling totoo, sapat na para manatili ang alaala habang buhay. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.